Hello po, magandang umaga po ulit. At ito pong devotion ko po ay pangalawa na po. At ito po, pinamagatan po itong ang mundo ay hindi natin tahanan. Tapos kung may Bible po kayo, pwede nyo pong buksan ang inyong mga Biblia. Sa Una Juan, Kapitulo 2, Talata 17. Okay na po ba? Sabi po sa Una Juan, chapter 2, verse 17. Mawawala ang lahat ng sanlibutan, ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasahan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ulitin ko po ulit. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasahan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So ngayon po, yung verse po na yan, talagang ini-emphasize po niya yung dalawa po bagay. Una po, yung bad news. Yung bad news nga po, mawawala yung sanlibutan. And good news po, yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. And meron din po siyang ini-emphasize yung temporal and eternal. Yun nga po, temporary. Temporal, yung mawawala ang mundo natin, sanlibutan, at lahat ng mga pinagnanasahan natin ng mga bagay. And eternal, yung yun nga, sumusunod sa kalooban ng Diyos, yung mabubuhay magpakailanman, eternal. And then, yun nga po, lahat ng mga nakikita natin, lahat ng mga inaasam po natin, mga bagay, kayamanan, karangyaan, lahat ng mga nakikita natin dito na pinagnanasahan natin, talagang mawawala, temporary. And sabi nga po ni King Solomon, na testing na po niya, kumbaga nag-experiment po siya ng mga bagay na meron nga po siyang 100 na wives, tapos siya yung pinakamayaman, na experiment niya, after niya po ma-experiment, ang sinabi niya nga po, vanity, vanity, vanity. All is vanity. Kumbaga, wala pong kabuluhan, walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Kaya nga sabi niya po doon, talagang para tayong mahabol lang sa hangin. Magtatrabaho, hanggang araw-araw tayo magtatrabaho, magpapatuloy sa buhay, and talagang pag tumanda tayo, wala na tayong, yun nga, mamamatay na lang tayo. Kumbaga parang walang kabuluhan. Pero meron pong pag-asa. Yun nga po yung good news na sinasabi ng Panginoon na magpakailanman, na mananatili tayo. Kumbaga, ang sarap mabuhay po sa ganung kalagayan na meron tayong Diyos na imbis na dati na hopeless tayo, hopeless, pero pinanatili, pero meron po siyang binahagi sa atin na magandang balita na naging hopeful na po tayo, na mayroong pag-asa. Then yun nga po, talagang nung nalaman ko po yun, nabasa ko po ito kasi kapag nagbabasa po ako ng Bible, talagang para siyang salamin na pinapakita niya kung anong tao, anong kalagayan mo, na ganito ako, ganyan ako, ganito pala ako, hindi ko namamalayan. Then yun, nagtanong po, talagang nagkaroon ng katanungan sa sarili ko na bakit ko hindi maiwasan or hindi ko maalis sa buhay ko na asamin yung mga bagay na nandito. Talagang, yun nga po, talagang ang hirap itiwan o ang hirap alisin. Na dati, sa 24 years ko na nabubuhay, tapos ngayon, nung 26 na ako, talagang ang dating kalagayan ko lang talagang, ay Lord, bago ko sumunod sa iyo, kailangan ko muna maranasan lahat ng mga karangyaan, lahat ng mga karanasan dito sa buhay, mag-enjoy, gano'n, bago sumunod sa Kanya. And then, yung pala paniniwala ko na temporal lang pala, na talagang saglit lang, hindi siyang temporary. Sabi nga po, di ba, you only live once. Pero, yun po ang turuan ng mundo. Pero ang turo po ni Jesus, you will live forever, kapag ka nanatili sa Kanya. And then, yun nga po, ang pagtitiwala natin sa sariling kalooban natin, di ba, hinahangan natin yung mga kayamanan, talagang sobrang deadly, kumbaga sobrang critical na yung mga bagay na nandito. Sabi nga po, pag sinusunod natin sarili natin, yung puso natin, sabi nga po sa Bible, di ba, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Sobrang makasalanan, sobrang sakim, sobrang makasarili ng ating puso. Yun po pala ang sabi sa Bible. And then, nung nalaman ko lahat yun, talagang dinadaanan ko ba, tama ba? Yung ways ko ba, yung paths. Then yun, sabi nga po sa Bible, nung paano yung pagdadaanan ko, kumbaga ano yung dinadaanan ko. Kumbaga, nung nalaman ko po ito, tutunan ko po ito sa online. Kumbaga parang dumaan lang sa newsfeed ko sa Facebook. And then, sabi po doon, sa verse po na, surely, blessing and mercy will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord. Then sabi po doon, surely, talagang sigurado na yung blessing and mercy ng Diyos nakapalaw lang, nasa likod lang po natin. Kumbaga ito po parang demonstration na yung blessing and mercy
will follow. Nasa likod lang po natin. Kung imagine niyo po, andito ang Diyos sa harapan ko na andito. And sabi po doon, surely, blessing, nasa likod lang po natin. Yung blessing and mercy ng Diyos will follow. Then habang sinisik po natin ng Diyos, habang sinisik po natin siya, di tayo mag-aalala kung ano po yung kakainin natin. Then nakapalaw lang po. Paano natin mabayaran yung mga bayarin? Nakapalaw lang po yung blessing. And then, hindi ka na po mag-aalala. Pero, yun po pala yung disenyo ng Diyos. At ang ginagawa po natin, pinabago natin ang disenyo. Ang ginagawa po natin, pinapalaw po natin yung blessing. Dito po tayo maharap sa blessing. Hinahabol po natin yung blessing and mercy. Then, talagang yung mga bagay na nandito, yun ang hinahabol natin. Then yan, habang hinahabol po natin yun, hindi na natin namamalayan. Minsan, pag napagod tayo, talagang naisip natin na parang tinalikuran na ako ng Diyos. Parang pinabayaan niya na ako. Pero ang totoo po pala, tayo ang umiwan sa Kanya. Kasi binago natin yung disenyo niya. Yun po pala yung dinadaanan natin. Nasa mali tayong dinadaanan nung hindi tayo nakakilala. And then yung pangalawa po, yung katotohanan. Ang katotohanan na nakakala natin yung lahat ng bagay na nandito, mananatili. Kala natin, eternal siya. Pero nasa kasinungalingan pala tayo. Nasa temporal lang pala tayo. Pero ang eternal po, yun nga po yung mabubuhay magpakailanman. Then, noon, ang sabi po sa Bible, kapag ang katotohanan ay nasa atin, mananatili ito sa atin, magpakailanman. Then, last po, yun nga po yung life, buhay, nung nalaman ko po ito. Yung buhay, ano po ba ang opposite ng buhay? Di ba po? Dead, patay. Kaya nga, nung dati, tayo, we're dead in spirit. Kumbaga, patay tayo nung una. Pero, binuhay na tayo ng Diyos, di ba? Meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya, paano po yung tao na patay? Ano sa tingin niyo po? Ano po ang kayang gawin ng patay na tao? Wala po. Wala po siyang pangunawa, hindi po siya makakita, hindi rin po siya makarinig. Ang kaya na lang pong gawin ng isang patay ay mabulok, bumaho, at umalingasaw. Ganun tayo dati. Kasi ang patay po na tao, na-attract lang po yan sa mga patay na bagay. And yung mga patay na bagay, na-attract lang po niyan yung mga patay na tao. Ganun na po. Pero ngayon tayo, na nalaman natin na meron tayong buhay, na saan na tayo na-attract? Kaya ang buhay na tao, na-attract na siya sa mga bagay na may buhay. And yung buhay, ma-attract na tayo sa may buhay. Buhay na-attract niya yung buhay na tao. Then, yun nga po, kumbaga, nalaman na natin yung katotohanan na ito pala yun. Nasa totoo tayo. Kaya nga, saan mo ngayon tinutuon ang oras mo? Saan ka mas nakapokus? Ano ang priority mo? Kasi hindi po pwede yung talagang maraming distraction. Sabi nga rin po sa verse na, di ba? Yung mawawalang sanlibutan, distraction siya. And then ang mabubuhay, yung magpakailanman yung sumusunod, direction. Kaya nga, alisin po natin yung mga distraction. Hindi po pwede yung nakakonect tayo sa Diyos, tapos nakakonect naman tayo sa mundo. Hindi po siya gumagana. Sabi nga po ni Jesus, diba? You cannot serve two master. Hindi pwede. Kasi nga, hindi siya gana. Hahamakin mo isa, mamahalin mo naman ang isa. Pupurihin mo isa, at kamumuyan mo isa. Hindi siya gagana po talaga. And then, yun nga po, sabi nga rin po, huwag natin ibigin ang mundo kasi ang umiibig sa mundo ay hindi umiibig sa Ama. And then, yun nga po, kung natakal na po natin yung daan, na tamang daan at daan natin, then yung katotohanan, nasa katotohanan ba tayo? And yung pangatlo po, yung buhay. Kaya nga sabi nga po di ba ni Jesus, He is the only way, the truth, and the life. Siya po yun, kumbaga, siya lang, the only one. And then, wag nga po natin, ay distraction, about sa distraction naman po, kasi sobrang dami natin distraction sa mundo, sa buhay natin, na talagang hindi siya pwede patay, talagang minsan makamundo tayo. Kumbaga, nire-represent po kasi natin kung saan meron tayong buhay, ang nire-represent na natin makamundo. Ay, ang nire-represent na po natin makalangit na, hindi na po makamundo. Kaya yun po, kingdom of heaven po ba ang nire-represent natin or kingdom ni Satan? Ito po yun yung mundo. And then, yun nga po, paano nga pa mapapatay yung distraction na yun? Ang hirap kasi yung buhay natin, yung katawan natin na to, ang laging hinahangad lang yan. Puro mga bagay na nandito, yung temporal. Kasi nga, kung isipin niyo po, ba't yun lang ang hinahangad ng katawan natin? Kasi nga, hindi po niya iisipin yung mga bagay na nasa langit. Kasi nga, andito na siya. At alam niya sa sarili ng katawan natin na hindi siya makakasama sa langit. Ganun din naman, iisipin lang din ng katawan natin yung nandito. Kasi nga,
hindi rin siya makakasama sa impyerno. Kaya ang lagi niya nang isipin, yun nandito. Kaya ang dami yung distraction. Paano po bang mapapatay yung distraction na yun? Ito po, kumbaga parang nalaman ko rin po ito na parang isa sa mga tips na mabibigay ko po. Naniniwala po ba kayo na kaya kong talunin ang isang sumo wrestler? Sa katawan ko po na to, kaya ko po siyang talunin. Naniniwala po ba kayo? Ako po naniniwala. Ang kaya na, basta isang kondisyon lang po, hindi po siya kakain ng isang buwan. Isang buwan na siya hindi kakain. Ang mangyayari po doon, sobrang manghihina po yun. Magugutom. And wala na pong lakas. Kaya ngayon, kahit isang daliri lang po ang gamitin ko, tataob na po yun. Ganon din naman sa mga distraction natin, yung mga kasalanan, yung mga mali pag-iisip, hindi natin mapitiwan. Ang hirap, kasi nga, alam natin, yun yung parang, yun yung nagpo-provide, yung mga maling gawain, yun yung nagpo-provide naman sa atin, na gano'n. Kaya, ang hirap siya bitiwan. Paano nga ba mabibitiwan yun? Kaya ang mangyari po doon, huwag natin siya pakainin. Huwag natin ipid yung kasalanan. Huwag natin ipid yung mga maling gawain. Kasi nga, akala natin, pagka pinid natin siya ng pinid, control ko yan. Pero ang totoo, ikaw pala ang kinokontrol ng hindi mo namamalayan. Kaya nga po, kung alam nyo, yung istorya ni Marta at Maria, nung dumalaw siya sa tahanan ni Marta, si Marta po aligaga sa maraming bagay ng paghahanda. Pero si Maria, naupo po siya sa paanan ng Panginoon at nakinig. At ang alam niyo ba, nagalit si Marta. At ang sinabi niya, lumapit siya sa Panginoon na, Panginoon, pwede niyo po bang pasabi sa kapatid ko na si Maria na tulungan ako sa mga bagay na pinaghahandaan ko. Kumbaga, aligaga siya. Pero ang sinabi po sa kanya ng Panginoon, Marta, Marta, masyado kang balisa at alalang-alala sa maraming bagay. Pero po, itong si Maria, pinili niya kung alin, pinili niya kung anong isang kailangan. Yun nga po, pinili ni Maria kung alin ang mabuti. At hindi po yun aalisin sa kanya. Kaya nga po, ngayon, ang decision na lang po natin na magiging decision na pinakamaganda. Huwag po tayong maging si Marta. Maging si Maria po tayo. Na pinili yung mabuti. Dahil yun po ang isang kailangan na tinuturo nga po ng Jesus na talagang sobrang ganda po. And yun nga po, marami po sa atin ngayon na makakaramdam na parang wala naman yung Diyos parang wala naman ang Diyos. Parang pinabayaan naman niya ako. Kung totoo po yun na pinabayaan niya po tayo, bakit po tayo nandito? Bakit tayo nandito? Diba? Gumising ka ngayon. Meron kang pagkain, almusal. Meron kang damit. Meron kang sasakyan na para makapalo dito. At meron kang upuan ngayon. Kumbaga, bakit ka pinabayaan na Panginoon? Diba? Kung totoo man yun na pinabayaan ka, lahat ng bagay, meron ka. Kumbaga, provided niya na, yun nga, na yung blessing niya, manatili sa'yo. And yung biyaya niya, yun ang magsusustain sa'yo, magpakailanman. Yun naman po, maraming salamat. Amen.